Isang OFW din dito sa Dubai, United Arab Emirates ang biktima din ng online loan scam. Guys, nilalabas natin ang ganitong video para maging aware ang lahat at maging paalala lalo na sa mga OFW dahil ang halos sa karamihan ng mga biktima ay kapwa natin OFW o nagtatrabaho dito sa ibang bansa. May nagawa na akong mga video na biktima rin ang dalawang kababayan natin ng online loan scam. At iba pa itong kababayan natin na nandirito sa Dubai, United Arab Emirates na nabiktima ng 4,300 dirham sa parehong modus. 4,300 dirham ay pumapatak na ito ng 70,000 pesos sa Pilipinas. Kaya guys, maging paalala at babala ito sa lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Mabaliw kahanap ng pera para may hulog lang sa kanila. Ang last padala ko po nung ano pa to, mga May po to, May, sa bangko, chinek ko po yung bank account ko, wala naman po pumasok na pera. Tapos sabi nila, ay kasi may mali sa number. Yung middle po ng account number ko ay nagkabaliktad po. Tapos, sabi ko, ano pong dapat kong gawin? Eh, kailangan ko na naman daw po mag-deposit. Kung ipaprocess, ay kung ano, kasi sayang daw po yun. Sayang yung loan ko at saka yung deposit kong 20. Sige po, naghanap po ako talaga, nangutang po ako kung saan po sa kaibigan ko para ako po akong namalimos. Para kasi ang hinihingi po sa akin ay 15,000. Sabi ko, wala talaga ako. Sige, 12 na lang daw po. Sabi yung nag-a-assist po sa akin. Tapos nung nai-deposit ko na naman po, nakahanap na po ako. Nai-deposit ko na. Natanggap din, sinabi ko na, naipadala ko na. Ito na naman daw po. Kasi yung OTP daw po, iisa lang daw po ang one time lang po gamitin. Nagamit ko na po yung OTP. Kailangan daw na naman mag-deposit na naman po ako. Ang hinihingi po sa akin ay 10K ulit ang pinapa-deposit. Sabi ko, wala na po talaga ako. Ang meron, sabi ko ganun, kahit magkano na lang daw po. Kung magkano, sabi ko, wala po talaga ako, kahit siguro 5, sabi ko, wala na po ako eh. Sabi niya, sayang naman to, napakalaki na, sabi niya ganun. Isasayangin mo pa naman ito, sabi niya ganun. Kaya ako nag-produce ulit. Hiningin ako 10K, pero sabi ko, binisage ko po sila, na sabi ko, ganito lang ang mapapadala ko, 6,000, okay na daw po. 6,000 po pinadala ko. Tapos yun na po, nagbigay po sila ng OTP para makas out yung pera. Nung ko na po yung OTP, naglagay po na po, na po siya na cash out. Tapos takbo naman po ako sa bangkot para withdraw. Pero wala po eh. Tapos wala po akong wifi noon. Wala akong data kasi lumabas po ako. Pagbalik ko sa bahay, lahat po, pati sila, wala na po sa Telegram na yan. Na po sila, naka-block na sila, nag-out na po sila sa Telegram. Yung conversation po namin, lahat po naman ng conversation at saka yung mga resibo na sa akin po. At saka na-screenshot ko po lahat ng conversation po namin. At saka yung unang na transaction pong tao. Pero palagay ko po hindi po nila yung pangalan eh. Pero yung yung kung saan po namin pinadala po sa na account, iisa lang po ang akin. Isang tao lang po ang pinadalahan ko. Bali 4,300 po dirhams ang napadala ko sa kanila. Inutang ko po yun. Inutang ko po. Sana wala na po silang malokong OFW.
Kasi ang hirap po eh. Ang hirap, sakit po sa loob. Imbes na para sa pamilya mo na lang. Para sa mga scammer lang mapunta. Sayang po. Ang mga pinagpaguran namin, hindi po madaling kitain. Ang mali lang po namin doon, nagtiwala po kami. Siyempre, kapwa Pilipino maglulukuhan. Napakasakit. Tanggapin yon. Sana sa dami ng nagbabahagi na mga kababayan natin tungkol sa karanasan nila sa online loan scam ay wala nang mabiktima pa nito. Basta guys, inuulit natin na kapag humihingi ng pera para daw ma-release yung pera na niloloan nyo, ay 100% ay scam yan. Kaya wag na wag nyo nang tatangkain pang subukan para hindi nyo na maranasan ang naranasan nila. Mag-iingat tayo parati mga kababayan kong OFW.